Hello guys, dahil malapit ng November 1, samahan niyo ako ngayong araw dahil meron akong pupuntahan. Pero bago tayo pumunta sa lakad natin, bumiyahe muna tayo ng isa para meron tayong panggas. Tamang-tama merong lumabas na booking dito sa Mamitas Halo-Halo at merong siyang delivery fee na 54 pesos. Ayan siya pero ginawa ng 90 pesos ni ma'am yung delivery fee. Ayos, di ba? Meron na tayong panggas. Let's go! Dito siya nakalocate sa Walter Mart Calamba sa tapat niya. Napakasarap ng halo-halo dito guys. At dito natin siya dadalahin sa microchips. Dito pa rin yan sa Calamba sa mga company. Yan, napakalaki nga ng company na to. Kaya naman dinala ko na dito sa ating drop-off para makapunta na tayo dun sa lakad natin. Alright. Yan, thank you po. Dito nga pala tayo pupunta guys sa simenteryo na kung saan dito nakalibing ang aking lola. So, ang date nga pala ngayon ay October 29 at sunod 30. Hindi ko alam kung meron bang 31 or November 1 na agad. So, meron na dyan mga tarpaulin sa gilid at kainan sa paghahanda sa November 1. So, abante pa tayo ng konti kasi nandun pa sa unahan yung gate papasok ng libingan ng lola ko. Yan guys, nandito na tayo sa gate. Medyo marami na rin palang pumapasok ngayon para maglinis ng kanya-kanya nilang puntod ng mahal nila sa buhay. Yung maluwag pa ngayon pero pagdating ng October 30 ng gabi ay siksikan na rin yan guys. Tulad nito ay nagkakandabuhol-buhol na ang mga sasakyan. At ang magpapasikip dito guys yung mga tumpok ng basura kaya dapat nililinis na nila agad. So pumasok na tayo dito. Dito na tayo sa Holy Family. Kung mapapansin nyo ay meron nang nagpipintura at nagtatanggal na ng mga agiw-agiw sa mga nicho ng kanilang mahal sa buhay. Hanggang sa nakapasok na ako dito kung saan nakalibing ang aking lola. Medyo maluwag pa dito guys. So balita ko nga meron silang promo. Buy one take one. Diyos. Medyo malawak nga pala to. Mahirap hanapin kung hindi mo tanda kung saan nakalibing ang kamag-anak mo. Ako hindi ko tanda masyado kaya nag-ikot-ikot muna ako para hanapin. At ayun, nakita ko na guys. Dito pala nakalibing ang aking lola at ang aking lolo at ang aking tatlong tito guys. Diyan nakalibing dito sa Holy Family. So yung tita ko ay nakabukod dahil wala pa naman siyang 5 years bago siya ilipat dito. So lumabas ngayon ako guys, di para bumiyahe. Sumilip lang talaga ako dito para tingnan yung libingan ng lola ko kung makapal na ba yung damo, no? Para malinis natin. Pumunta na pala dito yung tito kong isa para linisin. Kaya yan, medyo maliwalas na. Matagal-tagal din akong tumambay dito guys dahil tagal-tagal din naman akong hindi nakapunta, nakadalaw dito kay nanay. Noon kasi nung buhay pa si nanay ay tuwing babiyahe ako at lalabas na, sa kanya muna ako na diretso bago umalis para humalik kasi magkalapit lang naman ang bahay namin ni nanay. Kaya naman guys, nung nawala si nanay ay dito na ako dumidiretso paglabas ng bahay para bumiyahe. So guys, tumatambay muna ako dito bago ako sumabak sa biyahe, no? Dito ako nag-aantay ng booking at kapag wala pa akong booking, kinakausap ko siya. Malapit din talaga ako sa lola ko dahil simula pagkabata hanggang sa lumaki ay sa kanya ako nakadikit lagi. Ultimo nung may girlfriend pa lang ako, sa kanya pa ako nangungupit para may pang-date. Hanggang sa nakaisip din ako mag-apply ng trabaho, siya nagbibigay sa akin ng pandagdag pangkain at pamasahe. Kaya naman nung nag-asawa ko ay niregaluhan ko naman siya ng 2 apong pogi. Inabot niya naman yung bunso kong anak pero maliit pa din. Pero yung panganay ko talaga ang pinaka-inabot niya at paborito niya. Si nanay ay mabait. Sobrang bait niyan sa mga apo dahil sobrang daming mga apo niyan guys. So ang mamimiss ko kay nanay ay syempre tuwing haharutin mo siya ay bigla ka na lang kukurutin kung saan at mumurahin kapag nagagalit na. At isa sa pinaka hindi mo makakalimutan dyan kapag nawawala yung gunting sa tindahan niya. So lahat kaming mga kamag-anak niyan ay kaaway niya. Wag kang tatabi dyan guys kapag wala sa kanya yung gunting niya. Ewan ko ba kung anong meron sa gunting na yun, no? Lagi niyang hinahanap. So guys, babalik na lang siguro ako dito sa November 1 para bumisita ulit. At isasama ko ang 2 niyang apo at ang aking misis, no? Dito kami tatambay. Galit na galit pa man din niya pag di mo pinupuntahan sa tindahan niya guys. Kaya sa November 1, nandito kami lahat para bisitahin siya at yung tiyahin namin na medyo malayo dito yung pinaglilibingan. Alright, so thank you sa panonood guys. Bye bye. Peace.